Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang kurot ng asin ay maaaring baguhin ang lahat ng mga bagay na tila na stuck sa iyong buhay ngayon? Hindi bukas, hindi sa isang araw, kundi sa sandaling magbago ang enerhiya. Sa mga nakaraang buwan, marahil mga taon, ang iyong pera ay naharang, tahimik ang mga may utang sa iyo, at ang mga nagkamali sa iyo ay naglalakad ng malaya ng walang kahihinatnan. Hindi ito malas. Ito ay hindi natapos na enerhiya. Itinuturo ng sinaunang Feng Shui na ang asin ay hindi lamang naglilinis, nagdadala ito ng balanse. At kapag ang balanse ay hinihingi, ang mga may utang ay magbabalik, at ang mga nagdulot ng pinsala sa iyo ay mararamdaman ang bigat ng kanilang ginawa. Manatili ka sa akin dahil ang kaalamang ito ay hindi para sa lahat. Kung pinapanood mo ang video na ito ngayon, maintindihan mo ang isang bagay ng malinaw, hindi ito aksidente. Sa Feng Shui, walang dumarating sa iyong buhay ng walang dahilan, lalo na kung ikaw ay may hindi natapos na utang, emosyonal na hindi pagkakapantay-pantay, o tahimik na galit mula sa mga taong nagkamali sa iyo. Maraming tao ang nahihirapan sa loob ng mga taon, chasing ang perang hindi bumabalik, naghihintay ng mga paghingi ng tawad na hindi dumarating. Ngunit tinuturuan tayo ng sinaunang kaalaman na ang balanse ay laging nakakahanap ng paraan upang maibalik ito. Ang video na ito ay hindi tungkol sa paghihiganti o pagkontrol, ito ay tungkol sa pagwawasto ng enerhiya. Kapag ang enerhiya ay naitama, ang mga tao ay tumutugon ng hindi pinipilit. Ang mga may utang ay naaalala ang kanilang mga pagkakautang. Ang mga kaaway ay nararamdaman ang bigat ng kanilang mga aksyon. Ngayon, matututo ka ng isang simpleng ngunit makapangyarihang pamamaraan ng Feng Shui na gumagamit ng asin, na ipinasa ng tahimik, ginagamit lamang kapag ang mga salita ay nabigo at ang pasensya ay nauubos na. Panoorin ng mabuti, at panatilihing malinis ang iyong layunin, dahil kapag ang layunin ay nakatagpo ng tamang aksyon, ang universo ay tumutugon ng walang pagkaantala. Ikwento ng problema. Noong mga panahong iyon, parang lahat ay patas. Ang mga kasunduan ay ginawa, ang mga pangako ay malinaw na binanggit, at ang tiwala ay ibinibigay ng walang pag-aalinlangan. Ang pera ay pinahiram ng may mabuting layunin, minsan sa pamilya, minsan sa mga kaibigan, at minsan sa mga taong tumingin sa iyong mga mata at nanumpa na ibabalik nila ang kanilang pagkakautang. Ngunit dahan-dahan, ang katahimikan ay pumalit sa kanilang mga salita. Ang mga mensahe ay hindi na nasasagot. Ang mga tawag ay hindi na ibinabalik. Ang bawat araw na lumipas ay nagdagdag ng bigat sa iyong dibdib, hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa kawalang galang na nakatago sa kanilang katahimikan. Kasabay nito, may mga tao na ngumiti sa harap mo, ngunit kumilos laban sa iyo sa likod ng mga pinto. Nagpakalat sila ng mga kasinungalingan, hinarangan ang mga oportunidad, o nagdulot ng pinsalang hindi madaling maitama. Pinili mong maging matiisin. Pinili mong manahimik, naniniwala na ang oras ay aayos ng lahat. Ngunit dumaan ang panahon at walang nagbago. Sa halip, ang pasanin ay naging mas mabigat. Ang mga gabing walang tulog ay naging normal. Inuulit-ulit mo sa iyong isipan ang mga pag-uusap, nagtataka kung saan nagkamali, nag-aalala kung may hustisya pa bang umiiral. Ang pinakamasaklap ay ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ginawa mo ang lahat ng tama, ngunit ikaw pa rin ang nagbabayad ng presyo. Sa Feng Shui, tinatawag ito na stagnant na enerhiya, kung saan ang mga pagkakautang ay hindi bumabalik at ang mga maling ginawa ay hindi kailanman naitama. Ang enerhiyang ito ay hindi nawawala ng kusa. Ito ay nananatili sa iyong tahanan, sa iyong mga iniisip at pati na rin sa iyong katawan. Hinarangan nito ang kasaganaan. Nagdudulot ito ng karagdagang pagkaantala. At maliban na lang kung may magbago, magpapatuloy ang siklo ng walang katapusan. Ito ang oras kung kailan pumapasok ang sinaunang kaalaman, hindi para makasakit, hindi para magparusa, kundi para ibalik ang balance kung saan ito ay tinanggihan. Pagkakalaman ng sinaunang lihim. Matagal bago ang modernong mga payo, mga legal na paalala, at walang katapusang paghihintay, may mga tao na nakakaintindi ng isang bagay na mahalaga. Kapag nabigo ang aksyon ng tao, ang enerhiya ang kailangang ayusin. Sa mga sinaunang turo ng Feng Shui, ang mga hindi natapos na utang at hindi na ibalik na pagkakamali ay hindi tinitingnan bilang masamang swerte. Tinitingnan ang mga ito bilang hindi pagkakasundo, mga enerhiyang pagkakautang na kumakapit sa parehong nagbigay at tumanggap. At sa lahat ng natural na elemento, ang asin ay itinuturing na pinakamatinding tagapagwasto ng hindi pagkakasundo. Ang asin ay hindi lang basta sangkap sa kusina.
Sa mga lumang tradisyon, ito ay inilalagay sa mga pintuan upang hadlangan ang mga negatibong intensyon, inilibing sa mga sulok upang pilitin ang stagnant na enerhiya na gumalaw, at ginagamit sa mga ritual kapag ang hustisya ay nahulog ng matagal na panahon. Pinaniniwalaan ng mga matatanda na ang asin ay hindi humihingi, nagbabantang magalit, o nakikipagtalo, ito ay sumisipsip at sumasalamin sa katotohanan. Kapag inilagay ng may tamang layunin, ipinapadala nito ang isang tahimik na signal sa enerhiyang paligid na nagpapaalala sa mga tao, malay man o hindi, ng kanilang mga utang. Ang kaalamang ito ay hindi ipinagpapasa ng bukas. Ito ay ipinasa ng tahimik mula sa guro patungo sa estudyante, mula sa manggagamot patungo sa miyembro ng pamilya, tanging kapag ang isang tao ay umabot na sa hangganan ng pasensya. Dahil mabilis gumana ang asin, ngunit tanging kapag ito'y ginamit ng may paggalang. Ang Feng Shui ay nagbababala na ang asin ay hindi namimili ng panig, ito ay nagbabalik ng balanse, hindi alintana kung gaano kakomfortable ang balance para sa mga nagdulot ng kaguluhan. Kaya't maraming tao ang nagulat ng kakaibang ngunit pare-parehong mga kaganapan pagkatapos itong magamit ng tama. Ang mga may utang ay biglang nakaramdam ng hindi kanais-nais, napipilitang makipag-ugnayan muli. Ang mga kaaway ay nakaranas ng pagkabalisa, pagkakasala, o isang hindi maipaliwanag na pagnanais na magpayapa. Ang mga reaksyong ito ay hindi aksidente, ito ay resulta ng enerhiya na naalala ang hindi natapos na usapan. Ang sinaunang lihim na ito ay hindi inilaan upang makasakit. Ito ay naroroon upang tapusin ang mga hindi natapos na siklo, upang palayain ang mga bagay na na-stuck, at upang pahintulutan ang buhay na magpatuloy muli. At kapag ginamit ng tama, ito ay ginagawa ito nang walang puwersa, nang walang sagupaan, at nang walang pagsisisi. Yan ni ritual ng asin. Ang ritual na ito ay simple, ngunit ang lakas nito ay nakasalalay sa kung paano ito ginagawa ng kalmado at may layunin. Sa Feng Shui, madalas na nagpapahina ng enerhiya ang mga komplikadong aksyon. Kaya't laging binibigyang diin ng mga matatanda ang kalinawan kaysa sa pagsisikap. Kapag malinaw ang isipan, mas mabilis tumugon ang elemento. Magsimula sa pagpili ng tahimik na sandali kung kailan ang iyong espasyo ay tila matahimik. Hindi mo kailangan ng katahimikan, ang kailangan ay presensya. Kumuha ng isang maliit na mangkok ng purong asin. Walang palamuti, walang pagbabago. Dapat manatili ang asin sa pinakanatural nitong anyo upang magdala ng katotohanan. Habang hawak mo ang mangkok, huwag magmadali. Hayaan mong bumagal ang iyong paghinga. Sa sandaling ito, hindi ka nag-uutos, ikinikilala mo ang bagay na naroroon na. Ngayon, isipin ang pagkakautang. Hindi sa galit kundi sa katiyakan. Ipinakita mo ng malinaw ang palitan, kung ano ang ibinigay, kung ano ang ipinangako, at kung ano ang hindi kailanman na ibalik. Tinuruan tayo ng Feng Shui na ang enerhiya ay hindi tumutugon sa emosyon, ngunit mabilis na tumutugon sa kalinawan. Kapag ang iyong mga isip ay matatag, kumuha ng isang kurot ng asin at ipahid ito sa napiling lugar, ang lugar na konektado sa katatagan at araw-araw na daloy sa iyong espasyo. Habang bumabagsak ang asin, huwag magsalita ng malakas. Hindi kinakailangan ang mga salita dito. Ang layunin ay mas malakas sa katahimikan. Pagkatapos nito, maupo ng tahimik sandali. Mahalaga ang sandaling ito. Pinapayagan nito ang enerhiya na irehistro ang pagwawasto na ginagawa. Maraming tao ang nagkakamali sa pagmamadali, nasirain ang koneksyon ng mabilis. Hayaan mong magpahinga ang asin kung saan ito napunta. Ito ay gumagana na kahit hindi mo ito maramdaman. Pagkatapos, ulitin ang parehong proseso, ngayon ay nakatutok sa taong nagdulot ng pinsala. Muli, walang galit. Simple lang na alalahanin ang hindi pagkakasundo, ang mga kasinungalingan, ang mga hadlang, ang hindi pagkakapantay-pantay. Mag-sprinkle ng isa pang kurot ng asin ng may kalmado at katiyakan. Malinaw ang Feng Shui tungkol dito, ang asin ay hindi umaatake. Nagpapaalala ito. At ang mga paalala ay madalas na mas malakas kaysa sa pagharap. Kapag natapos, huwag maghintay para sa mga resulta. Huwag maghintay ng may kaba. Ang paglayo ay kumukumpleto sa ritual. Kapag ang enerhiya ay naitama, natural itong dumadaloy sa mga pag-isip, emosyon, at aksyon ng mga tao. Maaaring bigla nilang maalala ka. Makaramdam ng hindi komportable. Mawalan ng tulog. O makaramdam ng isang hindi maipaliwanag na pagnanasa na magkaayos. Iwanang hindi ginagalaw ang asin upang makumpleto ang siklo. Kapag naramdaman mong tama na ang oras, itapon ito ng may paggalang.
Pagkalipas ng mga sandali na ipadala na ang signal. Nais ng balance at palaging tumutugon ang balanse. Babalari lipat nubay. Dito marami ang nagkakamali, hindi dahil mahina ang ritual, kundi dahil tinitingnan nila ito ng pabaya. Malinaw ang Feng Shui tungkol sa isang bagay, ang layunin ang nagdidikta ng kinalabasan. Ang asin ay tumutugon sa balanse, hindi sa emosyon. Kung isasagawa mo ang ritual na ito ng may galit, paghihiganti, o ang hangaring makasakit, maguguluhan ang enerhiya. At ang magulong enerhiya ay walang ginagawa. Huwag kailanman gawin ang ritual na ito habang pakiramdam ay labis ang pagkabigla o emosyonal na hindi matatag. Ang magulong isipan ay nagpapadala ng magkahalong signal, at ang asin ay sumisipsip ng lahat, kabilang na ang duda. Ito ay hindi isang kasangkapan upang pilitin ang sinuman o manipulahin ang kanilang malayang kalooban. Ang layunin nito ay iwasto lamang ang mga hindi natapos. Kung walang tunay na pagkakautang, o kung ang sitwasyon ay batay sa hindi pagkakaintindihan, ang ritual ay simpleng mawawala ng walang epekto. Huwag ulitin ang ritual ng labis. Ang Feng Shui ay gumagana sa pamamagitan ng natural na daloy, hindi sa puwersa. Kung inuulit ito ng sobra, nagpapakita ito ng impatience na nagbablock ng mga resulta. Isang beses lang ang sapat upang simulan ang pagbabago. Ang pagtitiwala ang kumukumpleto sa proseso. Gayon din, huwag pag-usapan ang ritual sa iba habang ito ay aktibo. Ang pagbabahagi ay nagpapahina sa enerhiyang hangganan. Ang katahimikan ang nagpoprotekta sa layunin hanggang sa maibalik ang balanse. Sa wakas, intindihin ito ng malinaw, ang asin ay naglalantad ng katotohanan. Minsan ang katotohanan ay nagdudulot ng pagbabayad. Minsan ito ay nagdudulot ng mga paghingi ng tawad. At minsan, ito ay nagdudulot ng pagtatapos sa halip na pakikipag-ugnayan. Lahat ng tatlo ay anyo ng balanse. Tanggapin ang alinman ang dumating, dahil ang universo ay hindi nagbabalik ng kulang sa kinakailangan, ibabalik nito ang tamang bagay. Iyan ay pagbabago. Ang susunod na mangyayari ay bihirang magmukhang dramatiko sa simula. Walang bigla ang tawag, walang agarang mensahe, walang malinaw na senyales na may nagbago. At dito maraming tao ang nag-iisip na walang nangyari. Ngunit tinuturuan tayo ng Feng Shui na ang galaw ay palaging nagsisimula ng tahimik. Ang enerhiya ay nagbabago bago pa man magsimula ang mga aksyon. Makaraan ng ilang araw, may nararamdamang kakaiba. Ang bigat sa iyong dibdib ay lumuluwag. Hindi na paulit-ulit ang iyong mga iniisip tungkol sa mga parehong katanungan. Pagkatapos, kadalasan ng walang babala, lumalabas ang unang pagyanig. Ang isang may utang ay biglang naaalala ang iyong pangalan matapos ang ilang buwan ng katahimikan. Dumarating ang mensahe na parang hindi akma, medyo nag-atubili. Minsan, hindi direkta, may isang tao na nagtatanong tungkol sa iyo sa pamamagitan ng ibang tao, tinutuklas ang reaksyon bago harapin ang kanilang pagkakautang. Para sa mga nagdulot ng pinsala, ang pagbabago ay nagsisimula muna sa loob. Ang hindi mapalagay na pakiramdam ay nagsisimula. Ang tulog ay nagiging mababaw. Ang pagkakasala, na matagal nang naitago, ay nagsisimulang umakyat sa ibabaw. Malinaw na ipinaliwanag ng Feng Shui ito, kapag ang balanse ay hinihingi, ang mga hindi natapos na aksyon ay humihingi ng pansin. Ang mga tao ay nararamdamang kailangan nilang ayusin ang isang bagay, kahit hindi nila lubos na nauunawaan kung bakit. At pagkatapos ay nangyayari ang sandali na hindi mo na inasahan. Ang pera ay nagsimulang bumalik, minsan buo, minsan bahagya. Ang mga paghingi ng tawad ay dumating sa hindi inaasahang mga anyo. Hindi dramatikong mga pag-amin, kundi tahimik na mga pagsang-ayon. Isang pagbabago ng tono. Isang malambot na tinig. Kahit na walang salita, nagbabago ang kilos. Ang pagtutol ay unti-unting nawawala. Ang pinakamahalagang bahagi. Hindi ka humabol. Hindi ka nagmakaawa. Hindi ka nakipagharap. Ang pagwawasto ay nangyari ng walang puwersa. Iyon ang kapangyarihan ng enerhiyang balanse. Kapag ang universo ang kumilos, ang mga tao ay tumutugon ng natural. Ang mga bagay na naharang ay nagsimulang dumaloy muli, hindi dahil ipinilit mo ito, kundi dahil hindi na maaaring manatili ang hindi pagkakasundo. Live senyales e kumpirmasyon. Sa Feng Shui, ang mga senyales ay hindi palaging malalakas. Minsan, dumarating sila bilang mga banayad na tinutulak, tahimik na mga paalala na ang enerhiya ay nagbabago, kahit na hindi mo ito agad makita.
Maaaring magsimula kang mapansin ang mga bagay na dating tila hindi akma ngunit ngayon ay may kabuluhan, mga pattern, synchronicities, at pati na rin mga panaginip na tila may daladalang mga nakatagong mensahe. Halimbawa, ang isang may utang na hindi mo narinig mula noong nakaraan, bigla na lang pumasok sa iyong isip, at sa loob ng ilang oras, nakatanggap ka ng mensahe. Hindi mo ito hiningi. Wala silang ibinigay na paliwanag. Ngunit mayroong isang bagay sa tamang panahon na pakiramdam mo ay tama, parang isang hindi nakikitang sinulid na humihila sa kanila pabalik sayo. Ito ang enerhiya ng balanse, tahimik na hinahatak ang dating nasira. Gayon din, maaaring magsimula kang makaramdam ng hindi pagkakaaliw sa presensya ng isang tao na nagkamali sayo. Ang kanilang enerhiya ay maaaring magmukhang mali kahit hindi sila magsalita. Parang ang kanilang panloob na hindi komportableng pakiramdam ay pinalakas ng ritual ng asin na iyong isinagawa. Maaaring magsimula pa silang magpakita ng mga palatandaan ng pagsisisi, nagsusori ng hindi nagsasabi ng mga salita, o gumagawa ng mabuting bagay ng walang malinaw na dahilan. Ang pinakamahalagang senyales ay hindi kung ano ang nakikita o naririnig mo, kundi kung ano ang nararamdaman mo, isang pagbabago sa iyong espiritu. Pakiramdam mo ay magaan, na parang isang bigat na hindi mo alam ay nawala. Ito ang paraan ng universo upang sabihin sa iyo na ang enerhiyang balanse ay nagsimulang maibalik sa kanyang lugar. Habang ang ritual ay nagaganap at nagsisimulang maibalik ang balanse, tandaan na ang prosesong ito ay hindi tungkol sa pagpipilit ng mga kinalabasan. Ito ay tungkol sa pagpapahintulot sa enerhiya na dumaloy ng natural at pagtitiwala na ang universo ang magdadala ng kinakailangan, hindi lang ang inaasahan mo. Ang ritual ng asin ay hindi gumagana sa pamamagitan ng pamimilit o pagdidikta, gumagana ito sa pamamagitan ng pag-anyaya at pagpapahintulot. Minsan, ang pinakamalaking milagro ay ang kapayapaang nararamdaman mo sa loob, ang tahimik na kaalaman na ang para sa iyo ay hindi kailanman lalampas. Hindi ito isang karera. Ito ay isang daloy at bawat piraso ay babagsak sa tamang lugar sa tamang oras. Kung ito man ay ang perang iyong inutang o ang kapayapaan ng isip na iyong hinahanap, ang universo ay ibabalik ito sa tamang oras, sa tamang paraan. Huwag madaliin ang proseso. Ipagkaloob ang paglayo mula sa kinalabasan. Bitawan ang pangangailangan na kontrolin o mag-alala tungkol sa kung ano ang mangyayari susunod. Magtiwala na ang para sa iyo ay papunta na. At kapag dumating ito, malalaman mo dahil mararamdaman mo ito sa pagbabago, sa pag-shift, sa pagbabalik ng balanse. Panatilihing bukas ang iyong puso at malinaw ang iyong mga layunin. Tandaan, ang universo ay gumagalaw sa sariling oras nito, at bawat bahagi ng prosesong ito ay ginagabayan. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng ritual na ito, tandaan na ang paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Ang universo ay patuloy na gumagana sa likod ng mga eksena, inaayos ang mga bagay para sa iyong pinakamataas na kabutihan. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa proseso at bitawan ang pangangailangan na kontrolin ang kinalabasan. Sa sandaling gawin mo ito, doon mangyayari ang himala. Inaanyayahan kita na maglaan ng sandali pagkatapos ng video na ito at isalarawan ang mga resulta na iyong hinihintay. Ipakita ito sa iyong isipan. Ramdamin ito sa iyong puso. Maniwala na ang hinihiling mo ay papunta na. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng kaliwanagan o kapayapaan, nais kong marinig ito sa mga komento sa ibaba. Ipaalam sa akin kung naranasan mo na ba ang Feng Shui ritual o kung balak mong subukan ito. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe upang patuloy tayong magbahagi ng karunungan. Ang universo ay palaging gumagabay sa atin, at narito kami upang samahan ka sa paglalakbay na ito.